Hello, Leo. Welcome dito sa iyong reading for the month of February. Pero, kagaya ng other readings ko, Leo, kahit hindi mo ito mapanood ng month ng February, lahat naman ng readings ko rito ay timeless. Yan. And by the way, maraming salamat sa iyo, Leo, kung napadpad ka rito para manood ng reading ko. At kung matagal ka naman na, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta. So, ilalatag muna natin yung mga cards mo bago natin pag-usapan isa-isa yan. O, una nating nakuha ay flow. Not for you. Oh, mukhang ano to Mukhang clarity ito. Confirmation, Leo, no? Meron ditong sinasabi na not for you. So, mamaya explore natin yan kung ano ba talaga yan. Latag muna natin yung kabuuan ng cards. This one, looks heavy. Title pa lang. Pero sige, tingnan natin. Risk. Oh, dice. Dice, diba? Parang taking a chance, tapos risk. Sige, mamaya. Tignan natin. Abundance. Ang ganda. So, yung angel card, lumitaw ang abundance. Lessons learned. Yes. Feeling ko lang merong connection yung not for you dito sa lessons learned. Meron ka rin ditong blind date. Real eyes, real lies. Left on read. And then, kukuha tayo ng tea leaf cards para sa ibang bagay na paparating sa'yo. Oops. So, kunin natin yan. Tumalsik. Wow, horseshoe. Sakto, may abundance ka tapos may horseshoe. And, elephant. Kunin na natin to, umuusli. Broken bridge. Supposed to be dalawa lang yung kukunin ko ron. Pero, sumasama yung isa. Kuha tayo ng mga tarot cards mo. Three cups reversed. Queen wands reversed. High priestess reversed. King cups upright. High priestess upright pala. Three cups reversed. Queen wands reversed. Priestess upright. King cups upright. Two cups upright. Tapos sa bottom ng deck mo, meron ka rito ang Queen of Swords reversed. Okay, Leo. Etong
first card mo rito ay flow. Ang feeling ko rito is going with the flow. May mga bagay na dapat kang i-surrender, i-release. And patungkol dyan is lumilitaw din kasi yung card mo ng not for you. So, etong not for you card is malinaw na confirmation tungkol sa isang bagay. No? Hindi ko alam kung ito ay isang malaking realization para sa'yo. Isang malaking sign na clearly sinasabi sa'yo ng divine na mukhang hindi ito talaga para sa'yo. Kung ano man ito. Bagay, pangyayari, situation, connection, person. Maliwanag eh. No? Ayan. Not for you daw ito. So, ang ibig sabihin nun, you should go with the flow. Tanggapin mo as is kung ano man tong mga bagay na nangyayari or hindi nangyari para sa'yo. No? So, para sa akin, patuloy pa rin ang agos ng buhay, patuloy pa rin yung takbo ng buhay mo. Hindi naman ibig sabihin na hindi nangyari to, hindi to natuloy para sa'yo, hindi mo nakuha to. Yung not for you na yan, kung ano man yan, bagay, situation, tao, no? Ikatapusan na ng mundo. Patuloy pa rin. Ano ka lang, go with the flow lang. Hindi mo rin naman kasi pwedeng kontrahin yung agos eh. Sa tingin ko, parang ang sinasabi sa'yo is to travel lightly, to accept things as they are right now kasi things happen for a reason. Kung may nangyari mang mga ganito, may nangyari, hindi nangyari, alam mo yun? Parang surrender it to the divine. No? So, ibig sabihin, not for you, hindi ito para sa'yo. So, maliwanag na merong something na mas better na nakalaan para sa'yo. Okay? So, this is a no. No? Kung naghihintay ka ng sagot, ng confirmation, maliwanag yung message na this is not for you. Kung ano man yan. Risk. Take a chance. Every risk is a success when you're committed to learning and growth. O yan. So, hindi naman nagtatapos nga dito, di ba? Sinabi ko nga sa'yo, may bagay na hindi para sa'yo, bagay, situation, tao. Pero, pwede ka pa rin magsimula ng panibago. Pwede ka pa rin namang mag-take ng risk. Yun naman yung sinasabi rito. Ayan, no? Huwag kang madala, porke ba itong bagay na to, na mas nauna na to na nangyari, hindi para sa'yo, madadala ka na, hindi ka na uli magta-try. Hindi. Hindi yun. No? Sinasabi kasi dito, mag-take ka ng risk. May mga bagay na hindi para sa'yo, pero for sure, merong mga bagay na para sa'yo. And ito yun. Ito yung mga worth na i-take mo ng risk. Take a chance, every risk is a success. Wala kang talo kapag nag-try ka eh. Yun yung ibig sabihin ng every risk is a success. Kasi, mangyari man yun, hindi, mag-succeed ka man, meron ka pa rin something na natutunan doon sa experience na yun. Okay? When you're committed to learning and growth, every risk is a success. Walang walang tapon, no? Dice ayan, no? Taking a risk, di ba? Pag nag-roll tayo ng dice, hindi mo naman alam na kung anong lalabas doon sa dice, di ba? So, yun. Try until you succeed. Hindi porke may nagsarang opportunity sa'yo, hindi porke nag-fail ka dyan, hindi porke napasayo yan, hindi porke hindi yan natupad, hindi napasayo yan, hanggang doon na lang, no?
Abundance nga pala, baka itong February is magiging abundant for you. Abundance is maraming forms, no? Hindi lang ito about money. Hindi lang about material. Good health is also abundance. So, depende na kung ano man itong abundance. Basta, merong abundance for you ngayong February, Leo. So, ano pa ibang paparating sa'yo? Meron ka ditong horseshoe. Alam naman natin, ang horseshoe is a symbol of good luck. Di ba? So, andun nga yung dice Roll the dice uli. Mag-take ka uli, tumira ka uli, mag-take ka uli ng chance. Kasi malay mo naman sa second roll mo, dun yung swerte mo. Kasi nga meron ditong something na hindi talaga para sa'yo. Okay, malay mo naman, mag-take ka uli ng chance, magsubok ka, ka rin, magbakasakali ka. And malay mo, masungkit mo na yung swerte, ito yun Kasi meron ditong swerte na naghihintay sa'yo. Although, may mga challenging cards ka rito, itong elephant at saka broken bridge. Pag sinabi nating broken bridge, yun yung unsuccessful outcome to a problem, which is ito. Pwedeng ito yun yung something na hindi mo na nakuha, hindi natupad, hindi mo nagawa ng tama, no? Hindi na pa sa'yo. Pero pwede rin namang iba pang bagay ito. Meron lang something dito na pwedeng hindi pa, kung problema yan, pwedeng hindi pa mareresolve yung problema na yun. Kung bagay yan, gawain, pwedeng hindi pa tapos yun. No? Unfinished pa rin yung unsuccessful. So, meron something dito na pwedeng mag-fail or maging unsuccessful para sa'yo. Elephant is parang pag-gain ng wisdom. Bakit yan? Lumilitaw. Lumitaw din ito. Lessons learned card. So, feeling ko lang may mga plus na naman pagdating sa wisdom para sa'yo itong month na to, Leo. May mga leksyon ka na naman na matututunan o probably part nung dito, something unsuccessful or failure mo doon. Something na may kinalaman doon sa hindi mo nakuha, no? Hindi natupad. Feeling ko lang. And doon tayo nag-grow sa bawat nararanasan natin na mistakes. Okay, meron ditong journeying. And sinasabi kasi dito sa elephant card mo, ito pwedeng physical journeying, whether talagang meron kang pupuntahan, lakad, no? Pero pwede rin kasi siyang mental journeying. Like something na pagdadaanan mo, which is yun nga yung mas magtuturo sa iyo in the end na mas maging wise ka. Ayan, may mga life lessons to be learned itong February. Meron din binabanggit dito about completing cycle. So, maaring may ending. Kasi may pagre-release ka rin dito Could be a chapter, a cycle na magtatapos na para sa iyo kung ano man yan. This is completion. Parang world card, parang mala world card, no? Mala world card na parang mala hermit kasi meron kang something na matututunan dito, no? After mong ma-complete ito, para kang nag-complete ng course, ganun. Oo. Or para kang naka-complete ng 1-year contract kasi parang nagkaroon ka ng experience na may idadagdag mo yun sa resume mo. Okay? So, feeling ko lang, meron ditong process, cycle, chapter na magko-close para sa'yo. In general. Meron ding lumilitaw na blind date dito. Leo, baka yung iba sa inyo, meron kayong makikilala na namang bagong person
Oh, kasi it could be na itong closure ending na yan, na not for you, baka yun din yung magbubukas sa'yo ng opportunity. A new chance at love, no? Kasi nga parang meron ditong magro-roll ka uli ng dice, magta-try ka uli. And maybe this time baka swertihin ka na dito sa person na to. No? Who knows? Hindi naman natin hawak yung mga mangyayari sa future eh. So meron dito, may binabanggit dito about blind date. Unexpected meeting ito eh. Meron ka na namang bagong person na makikilala. Na magkakaroon kayo may bago na namang chemistry. Pero walang guarantee, alam mo yun, parang ang sinasabi kasi dito, basta blind date, no person, it could be love or disaster, so yun lang, hindi pa talaga sure kung ito ay flop or success na, pero nandun yung parang new chapter na paparating sa'yo sa love life. Tapos, dito naman sa current love life mo, kung meron kang current nakakonect right now, lumilitaw dito, real eyes, realize. Ooh. Mukhang may malaking revelation about this person nakakonect mo. Finally, marireveal na yung truth. Finally, you'll see clearly kung ano ba talaga yung truth behind the lies. Kasi parang merong something dito na pinagtakpan lang nitong person mo. Basta may mga lies na ma-expose dito and magkakaroon ka ng sudden awareness and clarity, confirmation Leo about this person na karelasyon mo or kakonect mo. Left on read, ignored message, no response. So, hindi ko alam kung sino ba ito na ini-ignore yung mga messages. It could be you. Pwede rin naman. Pwede kasing ang nasasagap ng cards is energy mo or energy ng person mo. Pero meron ditong sinisin mode lang yung mga chat, yung mga messages or text, pero hindi nagre-reply. Yan o, ini-ignore. Pwedeng seen, unseen, basta definitely hindi nagre-reply. Ikaw man yan o yung person, ini-ignore. Deadma sa mga messages. Ngayon, kung hindi pa nangyayari yan, o baka mangyayari pa lang, wala naman akong control sa mga energies dito. So, ano yung mga meron sa tarot cards mo? Yung iba dito baka magkaroon ng mga tampuhan. Oo, tampuhan. Sa love life man yan, sa friends, family, sino man tong mga nakakahalubilo mo, nakakasama mo. Nakakakita ako ng mga problema sa connections dahil lang sa inggitan or insecurity. Romantic connection man yan, friendship. Meron dito kasing mga nai-insecure, naiinggit. Pwede yun yung reason ng mga conflict dito. merong insecure energy with the Queen of Wands. Hindi ko alam. Pwedeng itong card na to tinutukoy niya baka nawawalan ka ng confidence sa sarili mo. Pero kung hindi ikaw to, yung person, kung sino man tong person na to na nai-insecure, ang lakas ng insecurity niya sa sarili niya. Kung relationship to, kung meron kang current relationship, nawawalan na ng confidence doon sa relationship. Nawawalan na ng amor, nawawalan na ng spark, nawawalan na ng gana, oras or attention. Wala ng init. Kung dati, sobrang attracted, parang
nabawasan na. Alam mo yun? Meron talaga mga secrets dito. Pero yun na nga, ma-expose yun. Particular dun sa love life mo. Pero meron talagang mga bagay dito na hidden. And pwedeng masisense mo yan eh. Kung talagang tatalasan mo yung intuition mo, mararamdaman mo. So use your intuition. Yun naman yung laging sinasabi ni Priestess. May mga bagay dito na ano eh. Malalim. Malalim yung pinag-uugatan. And mararamdaman mo lang yan kung malakas yung intuition mo. Okay? Parang behind dito sa silence na to is meron pang, alam mo yun, meron pang something to be discovered. Pwede rin itong parang silent treatment. Kasi nga parang nakakita ako dun sa love life mo na parang seen or unseen pero no reply. So parang merong situation dito na dinadaan sa pananahimik. Pag-i-ignore, pananahimik, no? Hindi nagre-reply, cold treatment, silent treatment. Pero meron talagang new person na mamamit, okay? O, ito ay sign ng new connection. It could be a soulmate. No? Soulmate, hindi lang laging jowa. Pwedeng meron ka mamamit na new friend, a new romantic or business partner. New connection. Pero feeling ko lang ito ay may romance talaga for sure. May romance. Kasi andito yung King of Cups eh. Pwedeng water sign yung mamimit mo na bago. Could be. Baka yun yung clue. This is mature dito. Mature ditong person na to emotionally. Malalim siyang person, ibig sabihin siya. Malalim siya pagdating sa love, sa emotions. Kung sino man tong person na to. Oo. So, may potential. Feeling ko lang. Pwedeng water. So, energy ng Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, with the Queen of Swords, this is someone na maaaring masakit magsalita. Very cruel, malicious adversary ito kung sino man ito na person na makakadeal mo. May ganyang klaseng personality. Could be Gemini, Libra, Aquarius, pero pwede na namang ibang sign. Or, Queen of Swords is a period ng disconnection or isolation. Whether ikaw, na parang i-isolate mo muna yung sarili mo, de-detach ka muna. Oo. May pagka-cut off na energy rito eh. Pero kung ito ay someone na makakaharap mo, makakalaban mo, etong person na to, masakit siyang magsalita, hindi siya cool, hindi siya okay kaaway. Malicious adversary nga eh. Okay? So, check na natin yung mga closing messages for you. Pero ang ganda, for some of you, maganda when it comes to sa career kasi pwedeng new contract or new business partner, no? So, nakakita ko maganda when it comes to career. Yun lang yung sa love life. Yun nga, pwede rin namang may ma-meet ka dyan, di ba, na bago. So, kuha na tayo ng 2 cards para sa iyong closing messages, Leo. By the way, if you're new, don't forget to subscribe, like, follow. Bonus na rin na thank you kung magli-leave ka ng like, heart, comment dyan. Or mag-share ka netong aking reading. Okay, be supportive.
Oh, make genuine effort to show you care. Oh, mukhang patama sa'yo to, Leo. About someone. Someone, sabi rito, maging supportive ka raw at during this time, dito sa person na to, hindi sinabi kung sino. No, mag-effort ka daw to show this person na meron kang paki sa kanya. Okay? Kung sino man yan. And dare to dream. Think big, make goals, take action, work hard, believe in yourself, trust God. Naniniwala ako yung mga Leo, ganun sila eh. Achiever kayo, di ba? So yan, mukhang para sa'yo talaga to. Okay? Dare, dream, think big, make goals, take action, work hard, believe in yourself, and above all, trust God. So yun lang Leo, Godspeed, babush.